Kung ang ilang tao nga naiingayan na sa paputok, paano pa ang ilang hayop na 4 na beses na mas sensitibo ang pandinig? Higit pa riyan ang epekto sa kanila, kaya may panawagan ang ilang animal lovers. Nakatutok si Von Aquino. Upang ipakita ang pagtutol at panawagang huwag nang magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon, nagparada ang Philippine Animal Welfare Society, Eco Waste Coalition, fur parents, fur babies at volunteers. Ayon sa isang environmental specialist, ang iba't ibang kulay ng fireworks ay dahil sa mga kemikal at heavy metals na may masamang epekto sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Yung green, blue, purple, it includes cadmium, which is also an irritant but in the long term can cause cancer, liver, and kidney problems. And ito pong perchlorate na to, it's a persistent organic pollutant. Ibig sabihin po, even after the smokes have dissipated, these perchlorates can stay in the environment even for years. Ayon sa isang veterinarian, ang malalakas na tunog ng paputok maaaring magdulot ng psychological stress halimbawa sa mga aso at pusa na may pandinig na 4 na beses ang sensitivity kumpara sa tao. Pwedeng mag-cause ng hearing damage talaga. Okay kung bumalik, pero may mga cases talaga na nasisira na yung kanilang pangdinig po. Ang stress sa mga hayop maaari rin daw magdulot ng sakit sa kanila. Common sa mga aso natin ang may blood parasite. Naghihintay lang yan na ma-stress ang aso para umatake sa katawan ng dogs. No? Second is viral infection. Like mga flu-like viruses, once na-stress ang aso natin, talagang nagiging opportunistic yan. Ang mga aso maaari rin daw mamatay kapag nalanghap nila ang usok mula sa mga paputok. Ipasok ninyo ang inyong alagang aso sa loob ng bahay. Ito ang pinaka humane way na pwede nyong i-offer sa inyong pet. Pwede rin silang ilagay sa loob ng sasakyan para mabawasan ang naririnig nilang ingay basta't may kasama. Maaari rin silang lagyan ng anxiety wrap na magsisilbing pangyakap sa kanila. So I'm using an elastic band. So it has to go across the chest. There. And then it has to go around. It has to be tight to produce the effect that you want. But it shouldn't be too tight that the dog can pull. Kapag natatakot ang fur babies o nanginginig sa oras ng putukan, bigyan sila ng comfort sa pamamagitan ng pagyakap at paghimas para mapakalma sila. Pwede rin silang bigyan ng laruan o treats para malibang. Dati, ang tanging alam ko lang kapag New Year, itatago natin sa mga banyo yung mga aso. Pero ngayon marami ako natutunan. Na-stress na nagbabamit siya, yung nanginginig. Yung nervyos, yun ang Yung na-experience ni Sasha dati? Oo, so dapat talaga you make it, kailangan i-care mo. Kasi kundi, baka magkasakit. Tulad ng mga tao, ang mga hayop may pakiramdam din. Kaya naman ang tamang pangangalaga sa kanila, huwag daw sanang kalimutan sa gitna ng kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Magbabagong taon na walang naisalbang gamit ang ilang pamilyang nasunugan sa Maynila at Ilocos Norte. Sa Pangasinan naman, isang senior citizen ang nasawi matapos malapnos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mag-aalas 10 kagabi nang sumiklab ang apoy sa barangay 103, Tondo, Maynila. Ang lakas mga tol! Sa isang punto nag-spark ang nasusunog ng mga kable ng kuryente. Kaya agad nagpulasan ang mga residente. Apat na bahay ang nilamon ng apoy na tumagal ng 1 oras at umabot sa second alarm. Nabilang sa mga nasunugan si Rolando na nanlulumo sa nangyari ilang araw bago magpalit ng taon. Galing daw siya sa Christmas party nang malamang nasusunog na pala ang kanilang bahay. Nakita mo, wala ka ng bahay. Wala ka nang masisilungan pag umulan. Alos lahat, wala na eh. Lahat ng mga napundar kong gamit, wala na, ubus na. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 12 pamilya ang apektado ng sunog. Walang naitalang nasugatan o nasawi, pero tinatayang nasa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala. Dikit-dikit po yung bahay at made of light materials po. That's why po ganun po kalakas ang apoy. Nang maapulang sunog, tumambad sa mga residente roon ang mga nakalaylay at nahulog ng mga kable ng kuryente.
may kinakalikot siya at bigla sumabog. O di nawalan kami ng kuryente, ibig sabihin, nakakabit yung kinakabitan nila. Yung wire namin na kinabit dito. Nataranta na kami. Pinutol ko na yung wire nila nakakabit dito sa amin kasi baka gumapang. Bigla na lang namatay ang kuryente namin. Ibig sabihin, sa amin nakatap. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy, pero posibleng may kinalaman daw ito sa problema sa electrical wiring. Nawalan din ng tirahan sa mismong araw ng Pasko ang 70 anyos na lola sa Bana, Ilocos Norte. Kabilang sa mga naabo, ipon niyang pera at sako-sakong palay. Walang naisalbang lola na kasama noon ang kanyang 10 taong gulang na apo. Hinala ng BFP, problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Upos ng sigarilyo o posporo naman ang tinitingnan dahilan ng sunog sa mga Tarem, Pangasinan na ikadasawi ng 79 anyos sa babae. Nagawa pa umanong makalabas ang biktima mula sa nasusunog niyang bahay. Subalit makalipas ang ilang minuto, binawian din ang buhay na nagtamo ng matitinding lapno sa katawan. Para naman maiwasan na ang mga insidente ng sunog lalo't nalalapit na ang mga selebrasyon para sa bagong taon. Nag-ikot sa Maynila ang BFP Manila kasama ang fire volunteers para magpaalala sa mga residente na mag-ingat sa paggamit ng paputok para sa ligtas sa salubong 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrin na nakatutok, 24 oras. Mainit na pinag-uusapan ngayon ng Metro Manila Film Festival entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Maliban sa husay ng mga gumanap, marami rin ang napaiyak at nakabag sa kwento nito. Pero paano nga ba nagiging berde ang buto ng tao at ano ang sinisimbolo nito? Base sa paniniwala ng ilan. Kuya Kim, ano na? Sa dinami-dami ng gamit sa tahanan ni Jessica sa Caloocan, ito ang kanyang pinaka-iniingat-ingatan. Ang turing niya rito, kayamanan. Pero hindi ito alahas o anumang mamahaling kagamitan, kundi mga piraso ng buto ng yumao niyang ama na si Janice, na imbis na puti, kulay berde. Ang tawag dito, green bone. Nagulat po talaga kami. Hindi po namin alam paano nagkaroon ng green si Papa, ganun. Ang ama, isa raw magiting na sundalo. Lahat parang pinasok ni Papa para masustentuhan po yung pangangailangan po namin. Pero taong 2019, pumanaw ito dahil sa sakit sa bato. Nang i-cremate ang mga labi nito, dito na raw nila nadiskubre ang ilang piraso ng buto ni Janice, kulay berde. At dahil rare o bibihira daw ito, Kinip talaga namin siya sa drawer na lang po. pero ano nga ba ang ibig sabihin kung ang labi ng isang yumao nakitaan ng berdeng buto? Kuya Kim, ano na? Ayon sa paniniwala, kung may mahanap na green bone sa labi ng isang yumao, ibig sabihin nito, mabuti siyang tao. Ang mga naulila ni Janice, hindi na raw nagulat dito. Nung nabubuhay pa kasi si Janice, hulog ng langit daw siya sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Naalala ko po, kahit ano pong pwedeng mabigay ni Papa, talagang ibibigay niya po. Hanggat kaya niyang tumutulong po siya. Ang paniniwalang ito tungkol sa green bones, ang siya ring tema ng pinag-uusapan ngayong pelikula ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Natampok sa 50th Metro Manila Film Festival, ang Green Bones, na pinagbibidahan ni nakapuso actors Dennis Trillo at Ruru Madrid. Samantala, dahil may paniniwala na rin na ang mga Green Bones may dalang swerte, ganun na lang daw kung ingatan ni Jessica ang mga iniwan sa kanila ng ama. Dala-dala na namin siya. May taong dumating sa amin na nakakatulong talaga siya sa amin. Pero kung sa punto de vista naman ng science sa pag-uusapan, may iba't ibang dahilan kung bakit nagiging berde ang bahagi ng isang buto ng tao. Ang matagal na pagkadikit ng buto sa mga bagay na gawa sa copper, tulad ng mga ornaments at accessories, ay maaari din magdulot ng ganitong kulay. O di kaya dahil sa contact sa tetracycline o chromium oxide sa component naman ng antibiotics. Yung pagtitake mo nito, pwede ka kasi magkaroon ng discoloration ng kanyang teeth, yung kanyang bone, no? May mga environmental factors. Once na na-expose siya sa mga ibang elements like mga metals gaya ng mga copper or kaya mga bronze, no? Pwede talaga itong magkaroon din ng mga green bones. Ang mga green bone ni Janice, magsisilbing paalala na kahit nalubisa na siya, mananatiling buhay ang kabutihan sa puso ng kanyang mga naulila. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mas manigo ang bagong taon ng mga kasambahay sa Metro Manila at Northern Mindanao dahil sa iniutos na dagdag sahod. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Mark Salazar.
Sa pagkukusa ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng Metro Manila at Northern Mindanao, magkakaroon ng dagdag sahod ang mga kasambahay sa mga rehiyon nila. Sa Metro Manila, 7,000 pesos na kada buwan ang minimum wage ng kasambahay mula sa kasalukuyang 6,500. Epektibo ito sa January 4. Sa Northern Mindanao naman, mula sa dating 5,000, magiging 6,000 na ang minimum wage ng kasambahay simula January 12. Sa pahayag ng Department of Labor kahapon, hinikayat nito ang iba pang Regional Wage Board na pakiramdaman ang impact ng ekonomiya sa mga manggagawa para hindi napapag-iwanan ang sahod. May komento dyan si Arlene Royales na 6 na taon nang namamasukan sa Quezon City at may 2 anak na pinag-aaral sa Zamboanga. Kahit daw gawing 7,000 ang sahod ng kasambahay, maiiwan pa rin sila ng bilihin. Mahal na rin ngayon eh. Mahal na, hindi na katulad nung dati. Ang 100, makakabili ka na ng 1 kilong bigas, may ulam na. Ngayon hindi na umaabot ng pang isang araw gastusin yung 100. Mabuti na lang napunta si Arlene sa pamilyang sobra sa minimum wage ang pasahod na 10,000 pesos. Bukod pa ang kontribusyon niya sa SSS at PhilHealth na amo niya rin ang nagbabayad. Mataas na rin, nagpasalamat na rin ako kay Sir, tinaasan niya yung sahod ko. At least kahit papano, nakakaraos din ako para sa mga anak ko. Magpasalamat na rin ako kasi mabait naman sila. Kaya tumagal ako dito eh. 9 na taon namang kasambahay si Malu Boribor sa Metro Manila. Kaya alam niya kung gaano kahirap itawid ang sweldong 6,500. Kulang pa rin po yun kasi yung upa ng bahay, tubig, ilaw, parang gano'n. Siguro mga 10K, mga gano'n. Sapat na po siguro. Mas mahirap pa sa katulad ni Malu na on-call kasambahay dahil kumikita lang siya ng 5,000 sa madalang na tawag ng mga nagpapalinis. Kaya matagal na siyang walang hulog sa SSS at PhilHealth. Dalaga pa pero wala pang hindi pa nahuhulugan. Kung baga salip na ipanghulog, pangbili na lang ng pangangailangan. Marami sa kwento ng mga kasambahay sa Metro Manila ay tumakas lang sa higit na mas mahirap na buhay sa probinsya. Tumutulong po ako sa tatay ko, sa magulang ko. Mag-aani ng palay, ganun. Tatanim ng palay. Hindi po sapat, kami magkakapatid, 6. Ako yung panganay. Ang dream ko talaga, pag may pera na ako, magbubukas na ako ng kahit maliit na kalenderya sa Zamboanga. Palaging binibigyan diin ng DOLE sa mga amo ng kasambahay na sundin ang batas sa SSS at PhilHealth. Ang SSS membership ay magbibigay sa mga kasambahay ng social pension, sickness, maternity at death and funeral benefits. Habang ang PhilHealth ay sisiguro ng hospitalization, outpatient, surgical at maternity benefits. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. 5 days to go before we officially say goodbye to 2024. At bilang pasasalamat sa nagdaang taon, sabay-sabay nating sasalubungin ang 2025 ng buong puso. Ang mga dapat abangan sa Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso, ichuchika ni Aubrey Carampel. This is 3, 2, 1! Isa na namang grand celebration para sa pagsalubong sa bagong taon ang matutunghayan sa Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso sa SM Mall of Asia. Ang program hosted by Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid na bibida sa Lolong Season 2 na mapapanood na sa 2025. Bago syempre ang bonggang fireworks display to usher in the new year, may pasabog performances din sa pangunguna ni Asia's Limitless star Julian San Jose, River Cruz, Bianca Umali, Christian Bautista, Ay de las Alas, Sanya Lopez, Isabel Ortega at Kailin Alcantara. Nariyan din ang new generation of Sangres na sina Angel Guardian, Faith Da Silva at Kelvin Miranda, with prinsesa ng City Jail Stars, Sofia Pablo at Allen Ansay. May song numbers din from Kapuso singers. P-pop groups Kaya and 1621 BC. May special production number din
ang P-Pop Kings SB19. We can wait to see all of you there for our last performance in 2024. Para sa mga pupunta at makiki-New Year's Eve party, gates will open at 6 p.m. at paalala lang po na sumunod sa security guidelines. Bawal pumasok sa venue ang mga nasa impluwensya ng alkohol o droga, mga batang mababa sa 3 feet ang taas. Marami ring bawal ipasok tulad ng mga armas, gadgets, tulad ng professional cameras, drones at selfie sticks. Bawal din ang pagkaing binili sa labas ng venue, mga vape at pets. Bukod sa GMA 7, mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2025 sa GMA Pinoy TV at via live streaming sa GMA Network YouTube page and other online platforms. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At ngayong gabi na, magkakalaman kung sino ang mga nagwagi sa mga pelikulang tampok sa 50th Metro Manila Film Festival. Live mula sa red carpet ng MMFF Gabi ng Parangal, makichika tayo kay Nelson Canlas. Nelson! Live tayo ngayon dito sa entrance ng Soler Ballroom at sa loob nito ay unti-unti nang dumarami ang mga guests ng Metro Manila Film Festival 50th Edition Gabi ng Parangal. Dito inaasahang lalakad ang mga bida ng 10 kalahok na pelikula ngayong taon, kabilang na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Ang mga bida ng GMA Pictures and GMA Public Affairs entry ngayong taon na Green Bones. And speaking of Green Bones, naging emosyonal ang mga Kapuso stars na nanood kagabi ng block screening ng pelikula sa pangunguna ni Asia's multimedia star Alden Richards. Para sa kani-kanilang mga reviews ng Green Bones, panoorin natin ito. Teary-eyed ang mga Kapuso at Sparkle stars nang matapos ang block screening ng Green Bones. Kabilang sa mga nanood, sina Pulang Araw stars, Alden Richards, Sanya Lopez at Barbie Portesa. Ang sakit-sakit, ang hirap mag-move on. Kanina pa ako pigil ng pag-iyak doon sa loob ng sinehan. Pero grabe, ang huhusay ng lahat. Hangang-hanga naman si Barbie sa produksyon ng pelikula. Ang galing, napakahusay ng pagganap ng ating dalawang bida, si Ruru Madrid at syempre si Dennis. Mahusay, pero ibang klase pa rin talaga ang storytelling and direction ni Direk Zig Dulay. Isang timeless masterpiece na itinuturing ni Alden ang Green Bones. Ang ganda lang ng mensahe ng pelikula. Very timely siya with the holidays right now. Pinaalala nito sa akin na yung pagiging mabuting tao will leave a mark on the people that you meet along the way. Present syempre ang mga pangunahing bida ng pelikula na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Pati si GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. Huge congratulations also to the cast, most especially kay Kuya Dennis at si Ruru. I was so surprised, I was so amazed on how they delivered the roles. Nandito pa rin tayo sa Gabi ng Parangal ng Metro Manila Film Festival 2024 at marami-rami na rin ang stars na dumating dito. Nakita na rin natin kanina ang Team Green Bones. Ang pinakamalaking tanong na lang ngayon. Ngayong gabi ay sino-sino ba ang papalarin at mag-uuwi ng mga tropeyo? Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Nelson Canlas. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga Kapuso! Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya! Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong huling Biyernes ng 2024. Mga Kapuso, 5 days na lang, 2025 na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.